Hello everyone, good evening. So welcome to our bedtime devotional for girls. So today is September 13, 2024. So Friday, it's Friday. And natakaroon sa ika-day 235 sa ato ang bedtime devotional. So ang atong topic is anger strikes out. Anger strikes out. So ang word nga gihatag diri is naa sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 15. Ingon din be careful that when you get on each other's nerves, you don't snap at each other. Look for the best in each other and always do your best to bring it out. So sa Bisaya pa, ayaw ninyo panimasli ang nagbuhat ug daotan kaninyo kundili sa kanunay buhata ang maayo alang sa usak-usa ug sa tanang tao. So magampo kita. Our Father in heaven, Lord, we glorify your name. Ikaw ang among Ginoo, Lord. Maghari ka, Lord God, sa among kinabuhi. Salamat, Lord, sa kadaogan namo karong adlaw. Salamat sa gasa sa kinabuhi nga kami nakamata. Salamat, Lord, sa mayong panglawa. Salamat sa mga provision. Salamat, Lord, sa protection kanamong tanan, Lord God, karong adlaw. Lord, ani na usab kami niining buluhaton ang pagtuon sa imong pulong. Puna kami sa imong balaang espiritu. Tudloy kami, Lord God, sa pagkamatarong, sa imong pagkamatarong. Tabangi kami, Lord. Puna kami sa imong kaalam, Lord, ug pagsabot sa mensahe nga imong ipadayag dinhi kanamo. May istorya ka kanamo, Lord, pinaagi sa imong pulong nga kami mas mulambo ug mutubo pa ang among pagtuo diha kanimo. Aron angayan kami sa imong mga saad, aron kami dili kami maputli ang among kasing-kasing ug mahimo kaming balaan nga aron sa pagbalik ni Jesus andam kami. Lord, wala kami mahimo wala ikaw ang among Ginoo. Tabangi kami, himang tanang dungo ug himaya. Kanimo lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. So, may gabi again, anger strikes out. So, anger strikes out. So, ingon din hiya, the Bible tells us that we should control our tempers. But sometimes, especially when we're angry or frustrated, our words and our actions may not be so gentle. Sometimes we may say things or do things that are unkind and hurtful to others. When we do, we're wrong. The next time you're tempted to strike out in anger, don't. And if you want to help your family and friends, remember that kind words are the kind of words you should speak always. So, atong dumdumon, mo na akong ginaingon kanunay nga, let the word of God be our standard of living. So nagaingon din hiya sa iyang pulong nga sa ato ang word karon is ayaw ninyo panimasli ang nagbuhat kaninyong daotan. So kung sa tao pa kita pa kung na gani nagbuhat sa atong daotan, kung naay nangaway nato sa mga bata, kung naay mangaway balos din diretso. So mao na siya ang ato ang nature as tao, dili gyud ta magpaalkansi. So sa in God's economy, ingon na Ginoo nga ayaw panimasli kung dili buhata ang maayo alang sa usag-usa ug sa tanang tao. So maayo, so even nga kanang gibuhatan ta og daotan, so atong baslan og maayo. Tungod kay mao ka na ang Ginoo nahigugma ka na tong tanan. Walay laing ginatan ang Ginoo sa ato is mahimo tang sama sa iyahang kinayan. So atong tanawon atong hinumduman ang kuan gani ni Jesus. Si Jesus gibugal-bugalan siya pero wala siya mobalos. So inana nga kana bitang ipakita ang ipakita ni Jesus is iyang pagkamapayobsanon, ang paghimo og maayo maski gihimuan siya og daotan. Maski kanang gibugal-bugalan siya, ang yan lamang giingon nga amahan pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Tungod kay dili tanang tao nakahibalaw sa kamatuoran. So maski ato pa nang kanabitang tao nga nabutahan sa kamatuoran,
Miski unsaon nimo og istorya, miski unsaon nimo og may dili gyud na maminaw. So only God can open the heart of those people that are blinded. So mao na nga it's useless ra nga makiglalis ta sa mga tawo nga buta sa kamatuoran. Nakakita man physically ang mata, pero buta sa mga butang diha sa Ginoo. So mao na nga only God can open the eyes of that person. So mao na nga dili gyud ta magpakawa sa paglaom, dili gyud ta magpakawa sa pagampo. Tungod kay prayer works. ang pagampo, so kung ato ganing basahon diri sa verse at sa sunod nga verse gani nga ning anger strikes out, kung atong basahon diri sa verse 16 ingon dinhi nga pag malipayon kamo kanunay pagampo sa tanang panahon ug pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo, kini mao ang kabubut-on sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. So mo na instead nga kanang maglago ta atong tas-on ang atong pagpasensya sa tao sa ilang mga mistakes. Kay usa mo guna maglago ta kay naatay gusto ipabuhat pero wala nila buhata, mao nang maglago ta. Ma-frustrate ta. Mao na sige ako as kanang ginikanan. Maglagot ko sa akong mga anak kay wala sila motuman sa ilahang akong gisugo sa ilaha. So mao na nga unsa may atong buhaton. So mao na nga mga kita o guidance sa Ginoo. Lord, help me, show me your ways, how to teach my children your way. So sa Ginoo nga pamaagi, dili sa ato pamaagi. Tungod kay lahi ang pamaagi sa Ginoo ug lahi ang pamaagi sa tao. So kung sa tao pa lamang kung kuan sa kuan pa lamang kanang ngipon sa ngipon, mata sa mata. So meaning kung unsa tong kuan balos gyud. So kung gipasakitan ka, pasakitan usab nimo. So mao na siya ang sakaway na siya. But ang Ginoo gugma. So ang iyang kuan instead nga mobalos ka, sibalosan nimo og kamaayo. Basin pa kato nga tawo nga nakasala sa atoa, nakahimo og mga kanang kasakit sa atoa, base pag madani sila nga mutuo sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo maulay man gyud na ang makahatag og kanabitang taas nga pasensya sa atoa, katagbawan, kalipay sa ato ang kinabuhi. Kanang maski man nga nang makasugat man tag mga inana bitang mga tao, dahil mga tao nga ato masagatan nga ana bitang masukanon kanunay. So mao na nga challenge po na sa ato as Kristohanon kay usa po na siya nga matest po ang ato ang pagpasensya, matest ang ato ang karakter kung asa na ta diha sa atong pagtuo. So dili ta makahibalo sa ato ang karakter kung kung nabatay gugma, nabatay pasensya, kung wala ta gitagaan og mga tao nga makawala og gugma, makawala sa pasensya. So mao na siya nga magpasalamat ta kanunay sa Ginoo. Naingon ang Ginoo nga magpasalamat kanunay, wala siya nag-ingon nga magpasalamat lamang ta sa mga butang nga maayo, sa mga panahon nga maayo. So magpasalamat ta sa tanang butang tungod kay sa Ginoo ang tanan na hitabo kanato adunay katuyuan. So when anger strikes out, so mao na nga kung naabot ta sa kanabitang kalagot, masuko ta na atong iampo kana sa Ginoo. Lord, kuhaan ni nga mga kalagot sa ako ang kinabuhi kay dili ni angayan diha kanimo. So mao na usay bitaw nga usay pod nga nang maglagot ta tungod kay ang ato ang attention, ato ang focus is wala na sa Ginoo. So mao na siya nga ang ato ana noong attention ug focus naa sa mga butang or naa sa tao. Mao na siya nga maglagot ta. So mao na nga ang Ginoo nagatudlo kanato kanunay pinaagi sa iyang pulong. So ako ning balik na ko ning atong himuon nga standard of living, ang manual sa kinabuhi kining
pulong sa Ginoo. Kaingon niya sa Joshua 1:8 nga ayaw ninyo kalimti ang basahon sa balaod. Tun-an mo kini adlaw o gabi ug tumanon mo ang tanang nahasulat niini ug magmauswagon ka. So God promises us success. Mao na siya kung mutuman ta sa iyahang kasuguan. So mao na nga but let love be our motivation of obeying God. So murag lisod ni siya nga kuanon nga but ang Ginoo ra gayud ang maghatag bitaw nato og kana bitang pagtuo. Ang pagtuo bitaw kanang mo na nga atong in-nurture ang pagtuo nga naa sa tua nga Lord patubo ay increase pa ni akong pagtuo diha kanimo tungod kay naa pay mga panahon nga magduda ko. So dili na malikayan basi ako na ay panahon nga magduda kana bitang nay duha-duha sa tuang kinabuhi. So mo na nga God is always testing at us pero dili kita mo biya sa Ginoo tungod kay sa Ginoo lamang ta sa Ginoo lamang nato makit-an ang paglaom. Mao na ang na-share na ako ganina nga samtang may kinabuhi adunay paglaom. So daghang matag mga problema diri sa kalibutan miski sa trabaho, daghang pag mga problema unsa man pagsulbad ning mga problema. Pero mao nga ang Ginoo naghatag nato og paglaom kanunay. Dili kita mawad ano paglaom tungod kay ang Ginoo lamang ang makahatag og saktong solusyon. Mao na nga we should abide in Him, obey and abide in Him, listen to God, listen, obey, and abide in Him. So mao gina ang Ginoo hatag og mga panalangin kanatong tanan, naghatag og kadaugan basta lamang mo follow ta sa iya. So mao na nga saya itong mga pagampo ginatubag na sa Ginoo og katubaganing wala na to giampo gihatag gihapon sa atoa. So mao na nga nakita sa Ginoo kung unsa ato ang mga needs. So ingon sa iyang pulong nga seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So kita gayud ang mangita sa Ginoo. Kita ang makig-reconcile sa iya. Tungod kay ang Ginoo humana niya gibuhat ang iyahang part katong namatay si Jesus to save us from our sins. So every day we need God, we need Jesus to be able to kana bitang ma-overcome natay kadaugan kada adlaw. So every day is choice daghan tag mga pagpili. Every day is a choice to choose between good or evil. So naa sa ato ana natay gitagaan tag pagpili sa Ginoo, gusto sa Ginoo nga aduna tay free will, aduna tay kana bitang gugma para sa Ginoo. Ay mao kana ang iyahang sugo kung atong balikon ay ang ato ang purpose, the greatest commandment sa atoa. Mao na siya ato ang purpose nganong naata diri sa kalibutan is to love God with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength, and to love our neighbor as we love ourselves. So mao na nga if we truly understand the love of God. So kanay atong topic karon, anger strikes out. Instead nga maglagot ta, so ang pagsabot mo ay ato ang mapakita sa mga tawo nga nasa tuang palibot. So mao na siyang ebidensya nga tinuod ta nga naay Ginoo sa tong kinabuhi. So mao na nga let the word of God be the judge sa ato ang kinabuhi. Dili ta mo judge sa ubang mga tao tungod kay dili na atong trabaho. Ang kita mismo padayon ta maningkamo ta nga makasunod og makasubay diha sa kabubuton sa Ginoo. Kay kung panahon na nga mabalik na si Jesus, we are ready for His second coming. So kanay ato ang kinabuhi karon, gitrain ta sa Ginoo for His second coming. So are we ready? So basig are we ready for eternal life? So mao na nga dili na to na baliwalaon nga kuan, if we really truly understand what God has done for us. So we should be grateful always. Pasalamat sa kanunay sa Ginoo.
Mao na siya ang ato ang way of saying thank you sa Ginoo sa pagluwas niya kanatong sa ato ang mga sala. Tungod kay kita unta tong gilansang dito sa cross, but because of the love of God, siya ang nahimong bayad sa sala instead nga kita. So we cannot save ourselves. So we are already condemned, but because of the love of God, we are made righteous through the grace of God through Jesus Christ. So mao na nga kita nga gihimo taog maayo sa atong isig katawo kay tungod mao kanang sugo sa Ginoo to love our neighbor as we love ourselves. So maghimo ta og mga butang para sa kahimayaan sa Ginoo. So dili kaning mga good works nga atong ginabuhat, dili ni siya to earn the favor of God. Ang Ginoo naghatag sa iyang kaluwasan kanato because Ginoo siya. Tanan niyang gibuhat kanato is because of who He is, not what we are. So dili ni tungod sa atoa. Tungod kay dili kita makalabaw sa Ginoo. Wala gyud tay ika panghambog diha sa Ginoo nga mayunta nga good works. The good works that kuan nga atong gibuhat is just a filthy rag diha sa Ginoo. So mao na nga we are made righteous through the grace, by the grace through Jesus Christ. So pinaagi kang Kristo kita nakabaton og kaluwasan because Jesus is the way, the truth, and the life. So ang tanan moagi gayud diha kang Jesus. So tuo ta mo salig kang Jesus, atong i-accept si Jesus sa tuang kinabuhi. Let Him be our Lord and Savior. So kung himo na siya natong nga Lord and Savior, siya na ang matuman sa ato ang kinabuhi. So atong i-surrender ang ato ang pagka-lordship sa Ginoo, siya na ang mahimong Lord, dili na atong kaugalingon. So mo kana nga let God be the driver of our lives. So siya na ang mag-drive sa ato ang kinabuhi. Mo na nga let the word of God be our standard of living. So kanunay nato ni nga basahon. Dili ta matulog tagabi kung wala ta nakapamalandong sa pulong sa Ginoo, kung wala tay verse for the day. So pagmata, so aduna gyud tay mga meditation about sa pulong sa Ginoo. Tungod kay mao gina ang Ginoo, seek Him first para ang Ginoo na ang bahala sa tanan. So mao na nga Lord, maenta nga Lord, wala ko kahibalo kung unsa imong plano, but tabangi ko nga kung unsang imong plano mausab ang ako ang mahimo nga plano ug ma-fulfill ni nga mga plano pinaagi sa imong tabang. So wala gyud tay mahimo kung wala ang Ginoo. Ang Ginoo ra gayud ang maka-change sa ato ang attitude. Kung atong attitude kana bitong kulang tag mga pasensya, dali ra din ta masuko. So if we truly accept God sa ato ang kinabuhi, mabag-og gayud ta. Dili ta magpabilin ana nga kinaya. Dili ta ayaw mugtuo ana nga inana naguna siya, di na siya magbago. Ayaw mugtuo na it's a lie. It's sa kuana siya gikan na sa kaaway. So ang Ginoo ra gyud ang maka-change even a heart of stone. So mo na nga everything comes from God. So we are created by God, and God can only change our heart. So we must listen, obey, and abide in Him. So atong paningkamutan sa kanunay nga kita magsunod sa iyahang mga kasuguan. So magpasalamat ta kanunay, magmalipayon ta kanunay, ug magampo ta kanunay. Sa atong pagsunod diha kang Kristo, atong hinusulan ang atong mga sala, maningkamot ang babag-o, og atong sundon ang mga kasuguan sa Ginoo. So mo na nga bisag maski magbasa ta aning ato ang Biblia back to back, so pila pa ka times pero wala gani ang pag-obey, pagtuman sa iyang kasuguan o pagpabilin sa iya. So ayos na sa gihapon na. So we need God to enable us to do His work sa ato ang kinabuhi. So let the love of God be our motivation.
to do good in everybody. So let us pray. Mahal mo nga langit nun, daghang salamat Lord sa imong pulong. Salamat Lord sa imong pag-remind kanamo Lord God nga mahimo kaming mahigugmaon sa amo ang isig katawo nga maski nabuhatan kami og daotan apan tabangi kami nga mapakita namo ang gugma nga gikan kanimo aron kami makahigugma sa insakto sa among mga isig katawo nga adunay nakapasakit kanamo. Lord, kung mahimo kaming masukanon Lord God kini nga kinaiya dili ni angay sa imuha, tanggala kini Lord God nga mga kinaiya, tanggala Lord God ang mga babag nga kami makadayeg diha sa imuha ngalan. Wala kami mahimog wala ikaw Lord, ikaw maghikap kanamo Lord God, ug sa mga naminaw ni ini nga mensahe ikaw Lord ang magatudlo, mamuhat ka Lord God sa ilang kinabuhi aron ang ilang pagtuo kang Kristo mutubo pa ug mas mulambo pa Lord God nga aron mahimo kaming balaan sa imong atubangan ug putlion mo kami ug ang among tabangan mo kami Lord nga mulahutay, ligunon mo kami Lord God sa tanang mga kalisdanan kay ikaw lamang ang makahatag kanamo og katagbawan. Lord, imo ang tanang dungog himaya ug mga pagdayeg. Salamat sa imong pag-uban kanamo karong gabiuna ug kining tanan Lord God para lamang sa imong kahimayaan. Dalaygon ka Lord sa way katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. So may gabi sa tanan, have a good nice evening. So to God be all the glory. So good night. God bless and see you tomorrow. Bye-bye.